So, Hinebra, Northport, no? Yung napanood natin na second game. So, may konting pagkakaiba. That's why dikit yung laban because, nag-iba yung dynamics ng Hinebra. Okay, nag-iba yung dynamics ng Hinebra with Bishop and Brownlee as their import. Although maganda naman, but siguro mas delikado ang Hinebra pag si Brownlee ang import at pagka nandyan si Maverick Amnesty. Because Brownlee have or possesses guard skills na pwede siyang mag-create on top. Tony Bishop hindi masyado. Kasi kung threat si Tony Bishop from yung parang slashing, yung jab step, shot fake, shot fake from the 3-point line or from yung half court line, threat ka na doon. Yung ibig ko sabihin ano ka na doon, katatakutan ka na doon. Ibig sabihin, yung gravity ng Brownlee, yun ang medyo nabawasan when Tony Bishop became the import. Yung gravity kasi ni Tony Bishop sa loob. Pero pag si Brownlee yun, isipin mo na lang kung titignan mo si Brownlee kahit saan, mapapwersa yung Joyce lumabas. Pag yung Joyce ang lumabas, magaling yung Joyce rebound eh. So, na take away mo na yung rebounding niya. Kasi, pag bumantay siya kay Brownlee, lalabas siya. Si Joyce yung sentro ng Northport. So, pag nagkaroon ng cross match yun with Brownlee, kasi pag si Bishop, hindi lalabas si Joyce. Hindi lalabas si Joyce. As often kung si Brownlee yung nagbabantay. Kasi pag si Brownlee yan, alam ng lahat na pwedeng magwardya si Brownlee. Brownlee can play 1, 2, 3, 4. Pwede siya dun sa up. Pwede pa nga siyang 5. Pwede pa nga siyang maging 5. Kasi threat yung Brownlee, kagaya sa Gilas, di ba? Threat yung Brownlee, threat na din yung ibang kakampi niyang 4. So yung gravity lang ni yung attention lang na ibibigay ng kalaban kay Bishop at saka kay Brownlee, yun lang ang medyo nagkaiba. But the same system. Kasi yun lang, kaya dumikit yung Northport, it's because malakas yung Joyce. Malakas rebound, malakas yung inside presence ng Joyce. At saka shot block, rim protector yung si Joyce yung nagiging shot blocker nila. So kung siyang babantay kay Brownlee, tatanggalin mo siya sa loob, hindi na siya makakasupalpal. At pag si Brownlee binabantayan mo outside, malaki ang chance ang matatanggal mo si Joyce sa sa game ng mas maaga. Brownlee yun. Kung kay Tony Bishop nga hirap na siya sa loob. What if kung threat pa si Bishop sabi mo si Brownlee yun, threat pa si Brownlee sa labas, di ba? Tsaka isipin mo na lang yung Brownlee, kung nakikita na natin yung Bishop Amnesty combination na maganda na pinapakita, isipin mo na lang kung Brownlee Amnesty combination. Yun na yun. Kasi yung lineup nila kanina, si Stanley, dagdag na natin si Stanley. Ang papalitan lang natin to si Brownlee, Justin Brownlee yung import, hindi si Tony Bishop. Hindi ako basher ni Tony Bishop, but I'm just pointing out yung versatility ng Brownlee na nabawasan kasi nga hindi siya yung versatility ng Hinebra. Kasi hindi na si Brownlee yung import, si Bishop na. Bishop is a jump shooter, but Tony Bishop is Tony Bishop is not a creator. He's not a shot creator. Yung off the dribble, hindi pwede ron si Hindi siya kilalang ganon si Tony Bishop. He can shoot,
But yung off the dribble, hindi siya ganun kakilala si Tony Bishop. Parang hindi niya masyadong pinapakita yun. It's more of an inside game. Kumbaga yung jump shot nga niya is yung jump shot niya, bira siyang tumira ng 3 points eh. Yung jump shot niya is mid-range. Hindi rin siya masyadong tumitira ng 3-point shot. Eh, as we all know, Brownlee can take a lot of those. Combined, mid-range and 3 points. Combined si Brownlee. So, yun lang po.